Panay ang pag-agos ng masaganang luha sa mga mata ni Liana habang ginagawa ng lalaki ang bagay na iyon sa kanya. Halos hindi niya makita ang mukha nito dahil nagkakasya lamang sa lampshade ang buong silid na kinaroroonan nila ngayon. Patuloy din sa pagbagsak ang malakas na ulan. Tila nakikisimpatya sa kanyang pinagdaraanan. Ito ang unang beses niya sa kama, pero naibigay niya sa lalaking pinagkakautangan ng ama niya. Milyon ang utang nito, at kung hindi niya ito gagawin, papatayin siya ng tatay niya. Bakit ba kailangan siyang mapunta sa ganitong sitwasyon? Wala siyang ibang pagpipilian dahil ito rin ay ginusto niya para mailigtas sa kamatayan ng ama niya. Isang gabi kapalit ng utang ng kanyang ama. Pero paano kung ang isang gabing iyon ay nagbunga at hindi lang isa, kundi dalawa pa? Paano niya ngayon sasabihin sa lalaki ang lahat kung hindi nga niya ito lubos na kilala at bakit hindi na nga siya nito naaalala pa? Namumuhi pa siya dahil ang usapan nilang isang gabi ay hindi nito tinupad. Bukod sa kanya ay kinuha rin ito lahat ng meron sila, maging ang lupa at bahay na tangi niyang naisalba dahil sa ama niyang sugarol. Ano kaya ang mangyayari oras na malaman ni Mr. Rigel Lacuerta na may anak sila? Kikilalanin kaya nito ang kambal na anak nila? Napapuna si Liana ng pawis. Iniunat niya ang likuran at kinuha ang bimpo na nakalagay sa pocket sa bandang likuran. Tagaktak kasi ang pawis niya dahil sa tirik na araw. Summer na kasi, kaya't ganito na lamang ang init sa Pinas. Ngayon pa lamang siya natapos sa trabaho bilang isang MAP, Municipal Auxiliary Police. Sa bayan ay talagang bilad siya sa initan ng buong araw. Hindi talaga madali ang kumita ng pera. Bukod pa roon, ay siya lang din ang inaasahan ng mga anak at papa niya ngayon. Kaya kailangang magtiis upang maigapang ang araw-araw nilang pangangailangan. Liana, uuwi ka na ba? Natanong ng kasama niyang si Roxy. 4 silang duty ngayong Sabado. At heto, patapos na rin ang trabaho niya. Oo Rox, uuwi ka na rin ba? Tanong niya pabalik, matapos punasan ng pawis sa ulo at leeg. Medyo nasasanay na rin siya dahil mag-iisang taon na rin siyang nagtatrabaho sa kalsada. Hindi pa, may pupuntahan pa ako. Anito nang makaupo sa waiting shed kung saan sila nakabantay. Sa tapat na kalsada ay palengke na ng Lower Bikutan. Masyadong abala araw-araw sa mga taong paroon at parito sa tawiran. Halos hindi na nga siya makaupo dahil sa sobrang busy ng trabahong ito. Ngunit wala siyang ibang magagawa kundi ang magtiis. Paano yan? Mauna na ako. Hahanapin ko pa kasi ang mga anak ko. Mukhang nawala na naman sa pwesto nila. Tumangulang ang kasama niya sa trabaho, kaya umalis na siya. 4 na taon na rin, simula na magsimula ang kalbaryo nilang mag-ama. Dahil sa pagiging sugarol kasi nito, ay nawala ang lahat ng ari-arian nila. Walang natira ni isang kusing. Nalulong sa kasino ang papa niya at nalubog ito sa utang ng hindi nito namamalayan. Hanggang sa siningil na lamang ito at kung hindi makakabayad, ay buhay nito ang kapalit. Tumawid siya sa kabilang kalsada. Mukhang alam na niya kung nasaan ang mga kambal. Rain? Sunshine? Mama! Nag-aalanga na lumingon ang mga bata at tama nga ang hula niya. Nasa bangketa na naman ang mga ito at nagbebenta ng sigarilyo at mga candies. Sinabi na nga kasi niyang huwag magbenta dahil baka madisgrasya. Hindi man lang talaga nakikinig sa kanya. At ano ang sinabi ko sa inyong dalawa? Napangiti ng pilit si Sunshine na bunso sa dalawa. Si Rain ang kuya na lagi namang seryoso ang muka. Sunshine ang pangalan ng bunso niya dahil bibo ito at laging nakangiti. Sorry mama, si kuya kasi. What? Bakit naman ako ang itinuro mo? Reklamo nito na kulang na lang ay magdugtong ang kilay dahil sa galit sa kapatid. Enough, ibalik nyo na yan kay Mang Ambo. Yes mama. Sabay na sagot ng mga ito bago tumalikod. Si Mang Ambo ay walang isang binti, ngunit nakakapagtrabaho pa rin sa pamamagitan ng pagtitinda ng yosi at mga candy sa bangketa. At sa tuwing kasama niya ang mga anak, ay dediretso talaga ang mga ito rito para tulungan ng matanda upang maubos ang tinda nito.
Si Rain ang taga-alok sa hawak na kahon na may mga lamang paninda at si Sunshine naman ang nangungumbinsi. Masaya siya dahil matulungin sa edad na 4 ang mga anak niya. Ngunit syempre natatakot din siya dahil sa gilid ng kalye ang mga ito naroroon at panay pa naman ang harurot ng mga sasakyan. Kahit saan tignan ay bata pa rin ang mga ito kaya hindi pa niya talaga pinagkakatiwalaan sa mga ganoong bagay. Tara na, umuwi na tayo. Nang makabalik sa tabi niya ang dalawa, ay hinawakan niya ang mga ito sa magkabilang kamay at sabay silang tumawid sa kalsada pauwi. 4 na taon at heto na siya. Hindi niya alam kung naaalala pa ba siya ng nakabuntis sa kanya. Hindi naman siya umaasa dahil una sa lahat, siya naman ang nag-alok ng sarili niya sa Mr. Lacuerta na yon. Mano po lolo? Naguunahang pumasok ng bahay ang kambal at lumapit sa lolo ng mga ito na naghahanda ng tanghalian. Nasa kusina ito at masayang sinalubong ang 2 bata. Hindi ka nag-overtime anak? Hindi pa po, pumasok na kasi si Flor. Aniya at sumalampak sa sofa. Mabuti iyan, para naman makapagpahinga ka naman. May edad na ang papa niya. 54 na ito noong 1 buwan. Kahit marami siyang gustong isumbat sa ama, ay hindi na niya ginawa. Dahil una sa lahat, ito na lang din kasi ang natitira niyang magulang. At mukhang pinagsisihan naman ng papa niya ang mga ginawa nito. Noon, hindi sila mahirap na kagaya nito. Dahil may mga supermarket sila at gasoline station noon. Ngunit dahil sa pagkalulong ng ama niya sa sugal, kaya naubos ang lahat ng iyon, maging ang bahay nila. Nag-aaral pa siya noon, pero may allowance siya na iniipon niya araw-araw. Iyon ang ginamit nila para makapagsimula ng panibagong buhay. Ngayon, simpleng mamamayan na lamang sila, na kailangang kumayod para lamang mabuhay sa araw-araw. Ang papa niya ay sa bahay lang, dahil may diabetes ito at high blood, kaya hindi pwedeng pagtrabahuhin. Pero malaking tulong naman ito, dahil ang papa na niya ang umako ng gawain sa loob ng bahay. Kaya pagdating niya, ay nakakapagpahinga na siya ng diretsyo. Pa, may maintenance pa ba kayo? Baka wala na ha? Huwag din kaligtaan ng gamot, baka atakihin ka ng high blood. Paalala niya habang nasa hapag sila. Meron pa naman anak, sasabihin ko kapag wala na. Sige, kain na. Noon ay matikas at matatag na lalaki ang papa niya. Pero ngayon ay parang tinakasan na ng kalusugan at namamayat na rin. Kaya nga hindi na niya ito sinumbatan sa mga nangyari sa kanila. At mas lalo sa kanya. Siguro ito talagang nakatadhana sa kanila. Ang sarap po lolo. Ngumiti ang papa niya at muling nilagyan ng sabaw ang plato ni Sunshine. Masaya pa rin siya kahit na hindi naging madali ang lahat sa kanila. Dahil nakakakain pa rin sila ng 3 beses sa isang araw. Ang inaalala lang niya ngayon ay ang mga anak na mag-aaral na sa susunod na pasukan. May trabaho kasi siya. Hindi niya alam kung kaya ng papa niyang maghatid at magbantay sa kambal. Hindi na kasi ito malakas kagaya ng dati. Pero matagal pa naman iyon. Baka makapaghanap pa siya ng solusyon. Matapos kumain ay pinaliguan niya ang 2 bata. Madungis na kasi, lalo na si Sunshine na parang batang kalye sa dumi ng bestidang suot. Mama, bakit wala po kaming papa ni Kuya Rain? Yung ibang mga bata sa labasan may papa sila. Pero po, kami, wala. Habang binibihisan niya ito ay natigilan siya dahil sa tanong ng anak niya. Noong 3 years old pa ang huling tanong ni Rain sa kanya. Tapos heto at si Sunshine naman. Wala siyang naisagot noon at iniba na lang ang paksa ng usapan. Kasi anak, malayo ang papa niyo. Biglang lumabas sa labi niya. Saan po? Tumingin din pati si Rain sa gawin niya. Parang nalagay siya sa bitayan at segundo na lang para hatulan siya. Sa ibang bansa, basta malayo. O ayan na, kumuha ka na ng suklay dun at suklayin mo ang buhok mo. Nasabi na lamang niya para tapusin ang usapan. Okay mama. Kahit napipilitan ay sumunod pa rin naman ito. Ngunit si Rain ay nakatitig lang sa kanya na tila hindi kumbinsido sa sagot niya. Hindi na. Dito na lang kayo ng lolo nyo. Baka mapano pa kayo doon. Sasama po kami, Mama. Please, hindi na po kami magtitinda sa bangketa. Promise.
May paluhod-luhod pa si Sunshine habang naharang sa may pintuan. Paalis na siya nang heto na naman ang eksenang gawain ng kanyang bunso araw-araw. Si Rain ay nakatayo lang sa tabi ng pinto at naghihintay lamang ng hatol niya. Kung umepek ba ang drama ng kapatid o hindi. Sa susunod na lang, Sunshine, late na ako anak, tumabi ka na dyan. Ayoko, please na mama, sasama na kami. Hindi na po talaga kami tutulong kay Manong Ambo sa pagbebenta. Pangako po talaga mama, promise, 100%. Natawa na lamang siya at nang makita iyon ni Sunshine ay biglang nagliwanag ang mukha nito. Bihis na kami mama, tara na po mama. Bigla na lang nitong hinubad ang bestidang suot at nagulat siya nang may isa pa itong bestidang suot sa katawan. Mukhang naisahan na naman siya ng mga ito. Kinuha din niya ang doll shoe sa likod ng pinto at mabilis na isinuot. Maging ang papa niya ay natawa na rin habang nakatingin sa kanila. Sa akin talaga nagmaana si Sunshine. Anito, sinamaan niya ito ng tingin. Tara na, basta magpakabait kayo doon, okay? Opo, mama. Sabay na wika ng dalawa. Sabi ko sa'yo kuya hayaan mo lang akong dumiskarte. Habang naglalakad ay panay ang bulungan ng mga ito. Proud siya sa kanyang sarili dahil nakaya niyang buhayin ang mga anak sa sariling sikap. Simula nung nalaman niya na buntis siya, hindi na niya inasahan ng lalaking ama ng kanyang mga anak. Hindi niya alam kung nasaan na ito ngayon. Sana lang talaga ay hindi na magtagpo ang landas nila dahil isa itong walang kwentang kadil. Akala niya talaga ay tama na ang katawan niyang pambayad sa utang ng ama niya. Hindi pala. Ang kahihiyan niya sa sarili ay hindi na niya inisip pa para lang makabayad sa utang. Pero sa huli kinuha pa rin itong lahat ang meron sila. Kaya nga namumuhi siya sa taong iyon. Walang awa at walang puso. Dito lang kayong dalawa, Rain, ang kapatid mo ha? Pagdating nila sa palengke ay nag-time in lang siya at pumunta na sa pwesto. Iniwan lang niya si Rain at Sunshine sa waiting shed kung saan ang silungan nila kapag sobrang init sa kalsada. Dalawa lang sila ngayon, si Roxy na kaibigan niya at siya. Mamayang 12 PM pa ang dating ng dalawa rin para sa panghapong trabaho. Munisipyo ang nagpapasahod sa kanila. Yun nga lang, hindi rin halos sapat lalo na at may kuryente. Tubig at bahay din siyang binabayaran. Liana, mukhang may problema sa unahan. Puntahan mo nga. Tatawagan ko lang si Sir Rondal. Simula pa lang nga ng trabaho niya. Mukhang may nagkakagulo ng mga driver sa unahan. Isinuot niya ang face mask at dinala ang batuta. Dahil MAP lang sila, ay wala silang armas maliban sa batuta. Si Rondal na sinasabi ni Roxy ay ang pulis na naka-duty ngayon doon, pero wala pa rin. Saglit niyang tinignan ng kambal. Naroon pa rin naman sa waiting shed, kaya dumiretso na siya para puntahan ang nagkakagulong mga tao. Anong nangyayari? Pauna niya. Ito kasi, masyadong mayabang magmaneho. Akala mo sa kanya ang kalsada. Mukhang driver lang naman ng kotseng dala. Anito ng isang lalaking may kalakihan at maraming tattoo. Hoy, baka basagin ko yung bibig. Tama na, sa police station na lang tayong tatlo mag-usap. Dahil masyado ng traffic ang kalsada dahil. Pero natigilan si Liana ng matsyempuhan ang pamilyar na mukha sa loob ng sasakyan. Nakabukas ang bintana niyon, kaya't kitang-kita niya. Kinabahan siya at natakot rin. Hindi siya pwedeng magkamali kahit nakashade ito. Si Raiji Lacuerta, na nakabuntis sa kanya ang nakatanaw sa kanya mula sa loob ng mamahaling sasakyan na iyon. Animoy natuod si Liana sa nakita. Ma'am, siya ang may kasalanan, kaya siya lang ang dalhin mo sa police station. Napukaw lamang siya nang magsalita ang lalaking mataba. Ilang saglit ay may lumapit na naka-long sleeve black at may ibinulong ito sa kaaway ng lalaking mataba. Mukhang kasama iyon ng matangkad at payat na lalaki. Here, para matapos na ang usapan. Biglang may kinuha ito mula sa loob ng sasakyan at itinampal nito ang isang bundle ng pera sa lalaki. Sa banta niya ay malaking halaga dahil may kakapalan iyon na tig-1,000. Biglang natameme ang lalaking kaaway nito at ngumising tumalikod. Animoy nagkaroon ng halaga ang pagdadrama sa gitna ng kalsada. Hindi na nakapagsalita si Liana dahil hindi na rin kasi niya makontrol ang emosyon.
Galit siya, sobrang nagagalit. Sa tinagal-tagal ng panahon, ngayon lamang niya ito nakitang dumaan sa bahaging iyon ng kalsada. Pero kampante naman siya dahil naka-face mask at nakakap naman siya ng mga sandaling iyon. Mabuti na lang at hindi niya nakakaligtaan ang mga ganitong kasimpleng bagay. Nang matapos ang away, ay isang sandali lang nang mapalis ang mga nagkukumpulan roon. Nasaan na Liana? Si Roxy na humahangos na lumapit. Kasama nito si Rondal na kasama nila ngayon rito. Guwapo ito, kahit moreno, matangkad at may bilugang mga mata at maasul din. Good catch ang police officer na ito sa isang babae. Bukod kasi sa mataas na ranggo sa trabaho, ay mayaman din ito. Sadyang ayaw lang magmana ng mga negosyo dahil mas gusto nito ang klase ng trabaho. Are you okay? Alam niya na may pagtingin sa kanya si Rondal. Pero hindi siya sang-ayon doon dahil may mga anak na siya at ang mga bata lang talaga ang priority niya sa ngayon. Ang kinabukasan lang talaga ng mga anak niya ang iniisip niya. Hinawakan pa siya ng lalaki sa balikat na talagang ayaw niya. Pero nang akmang iwawaksi niya iyon, nang bumusina ang kotse, kung saan nakasakay ang Mr. Lacuerta na yun. Matagal at talagang nakakabingi. Parang sinadya kaya napatabi silang tatlo, kasama si Roxy dahil sa kaskaserong driver. Tumigil lamang iyon nang lumayo siya kay Rondal. Anong problema ng driver na yun? Si Roxy ang nagtanong pero tumalikod na siya. Baka kasi makilala pa siya, mahirap na. Nang may ayos na nila ang traffic, ay bumalik muna siya sa waiting shed para uminom ng tubig. Una niyang hinanap ang mga bata, nang hindi niya maabutan ng mga ito sa kinaupuan. Ron, nakita mo ba si Sunshine at Rain? Naalarma rin ito. Nandyan lang sila kanina eh. Anito nang hindi makita roon ang mga bata. Baka may binili lang. Binigyan ko kasi sila ng 500 pesos. Napipilitan itong ngumiti. Sinabi niya kasing wag bibigyan basta-basta dahil kung saan na naman magsusuot ang mga yun. Pero makulit din itong si Rondal at laging nauuto ni Sunshine. Sandali lang ha, hahanapin ko. Sa edad na 2, ay kaya na ng mga itong maglakad ng malayo para lang makabili ng nais. Ang inaalala lang niya talaga ay mga bata pa ito at maglilimang taon pa lang sa susunod na buwan. At bukod doon, hindi talaga aakalaing anak lang ng isang MAP ang dalawa. Dahil bukod sa maputi, ay may mukhang mapang-akit ang mga ito. Kahit nga noon pa, lalapitan talaga sila at magpapapicture ang kung sino dahil napaka-cute daw ng kambal. Para daw anak ng artista. Sige. Sagot nito, bago niya hinubad ang long-sleeve green uniform na may nakatatak na MAP. Baka kasi isipin ng mga taong naglalakwatsa siya, gayong binabayaran siya ng gobyerno. Sa bangketa siya kaagad nagtungo, kung saan malimit tumatambay ang kambal para tumulong kay Mang Ambo. Wala sila dito, Ineng. Hindi ko pa nga sila nakikita eh. Sagot nito nang tanungin niya. Kinabahan na siya. Minsan hindi talaga marunong makinig ang dalawang yun, lalo na si Sunshine na may laging sagot sa sinasabi niya. Dali-dali siyang dumiretso sa loob ng palengke. Araw ng tinda ngayon, kaya't nagkalat lang sa mga daanan ang mga nagtitinda ng mga gulay at kung ano-ano pa. Sa dami ng tao, siguradong mahihirapan siyang hanapin ang mga ito. Kinakabahan na siya dahil sa mga taong halang ang kaluluwa. Nasaan na ba kasi kayong dalawa? Mali talagang sumama pa kayo rito eh. Pabulong-bulong niya. Patuloy na hinahagilap ng mga mata ang dalawang bata. Manang, may nakita po ba kayong dalawang bata? Mga ganito po kataas. Sabay sanyas ng kamay hanggang pusod niya. Nasa 5'6" kasi siya. Wala, Ineng. Dismayado siyang tumalikod at muling nagtanong sa unahan. Ngunit wala pa rin. Kabang-kaba na si Liana nang may makita siya sa unahan. Natigilan siya at pinagmasdang mabuti ang papasakay sa itim na van. Sunshine? Rain? Bulong niya bago tumakbo patungo roon. Rondal, please answer the phone. Patuloy ang pagtawag niya kay Rondal, ngunit hindi ito sumasagot. Hula niya ay nasa gitna ito ng kalsada habang nag-a-assist kay Roxy, dahil ito lang din kasi mag-isa ang nasa duty. Walang nagawa si Liana kundi ang tumakbo palapit sa itim na sasakyan sa unahan.
dahil nakita niya kung paano ipinasok ng kung sino ang kambal niya roon. Takot na takot siya at hindi rin mapawi ang kaba habang palapit. Isasara na sana ng lalaki ang pinto ng sasakyan nang bigla niya iyong pigilan. "Kuya, sandali! Mga anak ko ang nasa... Mama!" Umiiyak na sigaw ni Sunshine, ngunit huli na siya nang sipain siya ng lalaki, dahilan para tumilapon siyang bigla. Agad din itong isinara ang pintuan at pinaharurot ang sasakyan paalis. "Tulong! Ang mga anak ko!" Hinabol niya pero napakabilis niyon. Kahit may nakaharang na mga tao sa paligid, ay diretso pa rin ang takbo ng sasakyan. Hawak ang tiyan na sumasakit ay nakaabot pa rin siya hanggang sa highway. Ngunit hindi niya man lang naabutan ng sasakyan. May dumaang taxi. Naiiyak na siya ngunit nagawa pa rin niyang parahin niyon. "Kuya, sundan mo ho yung itim na van sa unahan natin." Malakas na usal niya sa taxi driver. Habang nakasunod, ay muli niyang tinawagan si Rondal. Ngunit hindi pa rin ito nasagot hanggang ngayon. Number ni Roxy ang kinontak niya. Ngunit ganoon din. Malamang ay naroon ang dalawa sa kalye. "Bilis kuya! Bilisan niyo ho!" Nakuha niya ang plate number ng sasakyan. Pero hindi sapat iyon. Gusto niyang makuha ang mga anak niya sa sasakyan na yun. Bakit sa dami ng bata sa mundo, anak pa talaga niya ang kinuha ng mga ito? Baka mga nagbebenta ng mga lamang loob yun. O baka mga sindikatong namimili ng mga bata para i-export abroad. Marami siyang nababalita ang ganitong mga pangyayari, kaya't natatakot siya. Walang alam ang mga anak niya, kaya't bakit ito nangyayari? Mali kasi talaga siya. Bakit ba kasi pumayag siyang sumama si Sunshine at Rain sa kanya? Ayan tuloy, at napahamak ang mga bata dahil sa kapabayaan niya. "Ma'am, sino po bang nasa loob ng sasakyan na yun?" Natigil siya sa pagdial nang magsalita ang taxi driver. "Kuya, mga anak ko ho. Kinuha ho ng masasama ang loob. Baka ano ho ang gawin nila sa kambal ko." Mula sa front mirror ay tinagnan siya nito pero hindi niya iyon pinansin. Patuloy siyang nagdadial ng numero. Wala kasi siyang numero ng mga pulis. Hindi niya makita dahil pinakialaman na naman siguro ng bunso niya ang cellphone niya. Kaya pati mga phone numbers doon ay dinilit din ito. Ma'am, ayokong masangkot sa mga ganyan ma'am. Bumaba na lang ho kayo at sa iba na lang ho kayo sumakay." Mas nagulat siya nang tumigil ang taxi driver sa gilid ng highway. "Pero kuya, maawa ka naman. Hahabulin lang ho natin ang sasakyan kung saan pupun..." "Ma'am, pasensya na po talaga. May mga taxi na iba riyan. Sila na lang ho ang sakyan niyo." Halata niyang natatakot lamang ito. Kahit siya naman ay ganun din. Pero ang mga anak niyang nakasalalay rito. At kailangan niyang iligtas sa mga bata. Dahil bukod sa kanya ay sino pa? Sige. Bata pa ang driver. Siguro'y mas matanda lang sa kanya ng 3 hanggang 4 na taon. Nang makababa siya'y humarurot na ang sasakyan. Hindi na rin ito hinintay ang bayad niya. Halata nga talagang takot. Palayo na ang itim na van at tumutulo na rin ang mga luha niya. Muli niyang tinawagan si Rondal. At nang marinig niya ang boses nito, ay nabawasan ng takot niya. "Bakit, Liana?" "Ron, ang kambal! Kinuha ng mga masasamang loob. Tulungan mo ko. Nandito ko sa Sampaguita Road, sa crossing Palooban. Bilis, ang mga bata!" Hiyaw niya. Hindi na ito sumagot. Mukhang narinig naman ito ang mga sinabi niya. "Bilisan mo, Rondal!" Hindi niya maintindihan ng nararamdaman. Naghahalo-halo na dahil sa nangyayari ngayon sa mga anak niya. Panay ang bulong niya na sana ay makarating agad ang binata. Maya-maya ay nakita na niya ang patrol na palapit. Agad niya itong pinara at mabilis na sumakay roon. "Rondal, sa south sila!" Sigaw niya nang makasakay. Sa bilis ng patrol ay tila nakikipagkarera sila kay kamatayan. Ngunit hindi niya iniintindi iyon. Dahil ang mas importante sa kanya ngayon ay ang mga anak niya. "Anong klaseng sasakyan ang kumuha, Liana?" Habang nagmamaneho ay nagtanong ito. "Itim na van, may sticker na bunga sa likuran at may sticker din sa bintana nito sa likod." Tinignan niya ito dahil hindi sumagot si Rondal. "Bilisan mo, Rondal! Ang mga bata, ang mga anak ko, baka saan sila dalhin?" "Mukhang kilala ko na kung sino ang kumuha sa kambal, Liana." Seryosong tinig nito.
Napako ang tingin niya sa lalaki, kaya kitang-kita niya ang pagtaas-baba ng panga nito. Sino? Sino ron? Si Mr. Lau na may malaking pasugalan sa lower. Bigla siyang natameme dahil ang sinasabi nitong Lau ay isa sa pinakamalakas na sindikato sa lower at Central Luzon. Maging ang mga pulis ay hawak nito sa liig, kaya hindi mahuli-huli ang Chinong iyon. Pati ang mga pulis na kasamahan ni Rondal ay mga tauhan din ito. Kaya nga't hindi nauhuli ang mga ito sa tuwing may ginagawang krimen. Ron, maawa ka. Tulungan mo ang mga bata. Pakiusap niya. Nagsisimula na rin siyang maiyak dahil sa walang kapag-apag-asang sandaling iyon. Si Rondal lamang ang kanyang maaasahan sa ngayon. Pero base sa mga salita nito, ay parang natatakot din ito. Sa lawak kasi ng sangay ni Mr. Lau, ngayon ay hindi madaling makapasok sa lungga nito. At mag-isa lang din si Rondal. Alam niya namang magaling ito. Pero ano ang laban nito sa dami ng sindikatong meron si Lau? Oo, tutulong ako. Pero paano ko sila matutulungan kung mag-isa lang ako, Liana? Hindi tayo pwedeng magpatulong sa mga kasama kong pulis dahil alam mo kung anong nangyayari sa loob. Pati si Hepe ay kaibigan ni Lau. Halatang nawawala na ito ng pag-asa. Makakahanap tayo ng paraan. Sasama ako sa'yo. Maawa ka ron. Ikaw lang ang inaasahan ko. Napapuna siya ng luha nang binalingan siya nito. Desidido ito, kita niya. Ngunit alam niyang takot din ito. Hindi ka pwedeng sumama, Liana. Delikado dun. Napasinghot siya. Alam ko kung saan dadalhin ang kambal mo. Hindi pa nila ma-export ang mga bata dahil kailangan pa nilang tumigil ng 1 o 2 araw bago maisaayos ang mga papeles para maging legal pa rin ang lahat oras na gumamit ng cargo ship. Pero bago yon, isosobasta muna nila mga bata sa kasino sa mga mayayamang walang anak. Kapag hindi nabili roon, idediretso na nila sa ibang bansa para sa mga kliyenteng naghihintay. Animoy nabingi siya. Cargo? Ibig sabihin sa dagat sila dadaan, oras na hindi nabenta ang mga anak ko? Tumango ito. Saan nila dinala ang mga bata kung ganun? Sa Makati, sa warehouse ni Lau. Parang alam na alam ni Rondal ang lahat patungkol sa mga bagay na ito. Bakit mo alam? Matatag na wika niya. Dahil isa ako sa mga batang nasubasta noon, Liana. Namilog ang mga mata ng dalaga dahil sa narinig. Animoy wala sa katinuan si Liana habang naglalakad. Hindi na siya bumalik sa trabaho at tinawagan na lamang si Roxy na kung pwede ito na munang mag-isa sa ngayon dahil nga sa nangyaring ito. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Hindi pwedeng tutunga-tunganga na lamang siya at hintayin si Rondal na gumawa ng paraan. Dahil oo at pulis ito, pero hindi siya sigurado kung matutulungan talaga siya nito. Dahil ang sabi nito ay titignan lang ng lalaki kung ano ang magagawa nito. Ibig sabihin, hindi talaga sigurado si Rondal na makakatulong. Mga anak niya ang nasa panganib ngayon at wala na siyang iba pang pagpipilian kundi humingi ng tulong sa ama ng kanyang mga anak. Isang napakahirap na desisyon para sa kanya dahil hindi naman kasi nito alam na may anak sila. Pangalawa ay hindi siya sigurado kung tutulungan ba siya dahil alam niya namang wala itong pakialam sa paligid. Pagpapayaman ang tangi nitong hangarin. Sigurado rin siya na hindi siya nito nakikilala. Kung namumukhaan man, syempre sino pa siya para bigyan ng oras. Pero kailangan niyang magbakasakali dahil wala siyang ibang pagpipilian kundi ang kumapit sa salitang sana. Sana ay maniwala ito. Sana ay nakikilala siya nito. Sana ay tulungan siya nito. Kung noon ay sumampa siya na sana ay hinding-hindi na magtatagpo ang landas nila. Ngayon ang hiling niya na sana ay makilala siya nito. Imposible, pero kailangan niyang kumapit sa salitang iyon. Mula sa loob ng isang taxi ay nagsimula siyang mag-isip kung paano kakausapin si Raiji. Sigurado naman siya na naroon lang ito sa Casino Royale na pagmamay-ari nito sa Quezon City. Nakita na niya iyon ng minsan nung nag-aaral pa siya ng college. Nadadaan-daanan niya sa tuwing uuwi ng hapon. Malapit lang kasi ang university roon kung saan siya nag-aaral. Ma'am, saan po tayo?
Naputol ang pag-iisip niya nang magsalita ang may edad na taxi driver. Sa Casino Royale, kuya. Natigil na nito saglit, pero ibinaling din kaagad ang tanaw sa kalsada. Tila hindi naniniwala sa kanya. Sa bagay nga naman, mga mayayamang tao lamang ang nakakapasok doon. Sana lang talaga ay papasukin siya dahil buhay ng kambal niya ang nakasalalay dito. Ang sabi ni Rondal ay gagawa ito ng paraan. Pero siya ay natatakot na baka hindi na niya maabutan ng kanyang kambal, oras na hindi siya nagmadali. Tumawag na siya sa papa niya at sinabi na lamang niya na gagabihin sila ng mga bata. Hindi pwedeng sabihin na nakidnap ang mga apo nito dahil alam niyang may sakit ito sa puso at baka atakihin. Ma'am, nandito na po tayo. Saktong tumigil ang sasakyan sa tapat ng napakalaking building na iyon. Mas malaki pa yata sa Mall of Asia ang gusali. Sa lawak nito, halatang bilyonaryo ang may-ari. May napakalaking pangalan sa pinakatuktok ng gusali. Casino Royale. May mga papasok at lalabas ng building. Hindi basta-basta ang kasuotan ng mga ito. Salamat kuya. Aniya bago humakbang patungo sa hagdan, paakyat sa entrance ng lugar. Kinakabahan siya, sobrang kinakabahan, dahil hindi siya sigurado kung kikilalanin ni Raiji Lacuerta ang mga anak niya. Ito ang kinakatakot niya, ang palayasin siya dahil hindi siya nito nakikilala. Namamawis ang mga palad niya, para kasing nagdadalawang isip si Liana, pero sa huli ay pilit niyang inihakbang ang mga paa. Palapit sa guard, sa hindi kalayuan sa kanya. Sir, pwede po bang magtanong? Kinakabahan man ay nagpatuloy pa rin siya. Tinitigan siya ng guard mula ulo hanggang paa, saka ito sumagot. Ano yun? Alam naman niya na hindi presentable ang suot na jeans, rubber shoes, at isang fitted black t-shirt. Pero parang kung makatitig ito sa kanya, ay talagang nakakadiri siya. Hindi nga siya tulad ng mga lumalabas at pumapasok sa loob ng kasino. Pero hindi naman siya masamang tao. Itatanong ko lang ho sana kung nasa looban ng kasino si Raiji Lacuerta. Tinaasan siya ng kilay. Raiji, si Boss Raiji Lacuerta baka mo? Tumangutango siya. At anong kailangan mo sa isang VIP? Hindi nakikipagharap sa mga kagaya mo ang boss namin, kaya makakaalis ka na miss. At kung magpupumilit ka, paasensyahan tayo, pero hindi tatalabyan dito. Matatag na usal nito. Sir, kailangan ko lang ho talaga siyang makausap. Opo, hindi ako VIP, pero kahit tawagan niyo man lang ho siya, sabihin niyo man lang ang pangalan ko, sir. Nagmamakaawa na sabi niya, sabay hawak sa braso ng lalaki. Bigla itong naalarma, kaya itinulak siya ng malakas. Pwede ba miss? Wala akong panahon sa'yo. Marami pa akong trabaho. Inayos nito ang suot na uniform. Nalukot tuloy. Anito bago siya tinalikuran. Hindi ito maaari. Hindi siya makakahingi ng tulong sa ama ng kanyang mga anak kung ganito. Saktong tumalikod ito nang tumayo naman siya at bigla-bigla na lamang tumakbo patungo sa loob ng gusali. Hoy miss, bumalik ka rito. Hoy, tigil! Hindi siya pwedeng sumuko na lang dahil wala siyang maaasahan ngayon at hindi siya pwedeng tumalikod at umuwi ng luhaan. Ang mga anak niya ang importante sa lahat at gagawin niya ang anuman para mailigtas lang ang kambal niya. Hoy! Patigilan niyo siya! Dali! Naalerto ang ibang security nang magsisigaw ang gwardyang nakausap niya. Kaya mabilis ang takbong lumiko siya sa pasilyo. Hindi niya alam kung nasaan na siya. Basta, may ilang mga mayayaman siyang nakakasalubong. Patuloy na sinusundan siya ng 3 mga guards nang makita niyang nakabukas na elevator. Halos pigil hininga niyang tinakbo iyon at sunod-sunod na pinindot ang close para sumara. Bilis! Bilis! Hoy! Pero napangisi si Liana nang maiwan ng 3 guards sa labas ng elevator. Hindi niya alam kung anong floor si Raiji. Basta 20th floor ang napindot niya. Kung wala roon, edi hahanapin niya. Hindi pwedeng sumuko. Hinding-hindi siya susuko. Kung kailangang lumuhod siya para lang tulungan siya ni Raiji, ay gagawin niya para sa kanyang mga anak. Paglabas niya doon, ay mga tauhan ng kasino ang kalimitang nakakasalubong niya.
Alam niya dahil iisang uniform lang ang kulay ng suot ng halos lahat ng empleyado. Kulay orange at may halong dilaw ang kulay ng polo shirt na yon at may pangalan ng kasino na pinagtatrabahuhan ng mga ito sa likod na bahagi. Ayun, habulin ninyo! Napamura si Liana nang makitang sunod-sunod na lumabas mula sa hagdan ang tatlong mga gwardya. Kaya muli siyang tumakbo paliko sa pasilyo pakaliwa. Ngunit ang dulo niyon ay pintuan na at wala na siyang ibang matatakbuhan pa. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang pumasok doon. Nasaan na? Mga tanga talaga kayo. Bakit mapanay ang sunod nyo sa akin? Paano natin makikita ang babae kung lahat tayo nasa iisang lugar lang? Kakapasok lamang niya sa silid na iyon at naririnig niya ang usapan ng mga ito mula sa labas. Sige, doon kami. Nakahinga siya ng maluwag nang tumahimik sa labas. Napasandig din siya sa likuran ng pintuan at dahil hindi iyon nakalapat ay tumunog ito nang idantay niya ang likod sa pinto. Parang lalabas ang puso niya sa kanyang dibdib nang bumukas iyon at nakita siya ng guard. Nandito ka lang pala. Pinahirapan mo pa kami. Tara, lumayas ka rito. Hinuli nito ang pulsuhan niya. Sige na kuya, maawa ka na. Kailangan ko lang talagang makita si Raiji. Pagmamakaawa niya, natigilan nito at tila biglang natakot. Binitawan din nito ang palad niya at pilit na ngumiti. Animoy may nakita itong kinatatakutan ng lalaki. Yes, boss. Wika pa nito bago ito lumabas. Doon na siya lumingon at parang bigla siyang napipi nang makita ang lalaking hinahanap na nasa harapan niya. Why? Mas natuod siya nang marinig ang baritonong tinig nito. Nakatitig lamang sa kanya si Raiji. Hindi rin niya malaman kung anong iniisip nito dahil blanko ang ekspresyon ng mukha nito. Nakatitig lang sa kanya nang may 1 minuto na siguro. Oo, makisig talaga ito pero hindi niya iyon alintana noon. Ikaw ba, kapag napilitang magpatira sa lalaki, iisipin mo pa ba ang mukha nito? Siyempre, iiyak ka na lang nang iiyak dahil hindi mo ginusto ang nangyayari. Kagaya niya noon. Pero ngayong nakita niya ito ng malapitan, isa lang talaga ang masasabi ng utak niya. Perfect. Para itong actor sa isang action movies. Isang leading man na mamahalin ng sino man. Medyo singkit ang mga mata nito na namana ni Rin. Ang maasul na pupil ng mga mata ay namana ni Sunshine. Ang ilong, bibig, hugis ng ulo ay namana ng 2 niyang mga anak. Oo, walang nakuha sa kanya ni isa. Kahit pa siya ang naghirap, mailabas lamang ang mga ito. Bigla siyang natigilan ng maalala ang ipinunta niya rito. Kung pwede, sana akong magpatulong. Nanginginig siya dahil hindi kilala ni Liana ang taong ito. Ang tanging alam lamang niya ay isa itong masamang tao. Walang awa sa may mga utang rito. Why? May I know you? Para siyang nanlambot nang marinig iyon sa lalaki. Inaasahan na niya ito, pero bakit parang sobra naman ang sakit? Para kasing sa lahat ng ginawa nito sa kanya nung gabi sa hotel, ay hindi na siya agad nakilala. Sa bagay, mabilis lang kasing magpalit ng babae ang mga kagaya ng taong ito. Ako si Liana, anak ni... Then, what can I do for you? Seryoso pa rin ito. Ni hindi siya makapagsalita ng maayos dahil sa mapagmatiyag at mapanuring mga titig nito. Kulang na lamang ay hubaran siya dahil sa mga matang hindi naaalis sa kabuuan niya. Please, Raiji, ang mga anak ko, kailangan mo silang tulungan. Please, maawa ka. Gagawin ko ang lahat kahit ano. Tulungan mo lang ako. Doon na bumagsak ang mga luha niya. Pinipilit lamang niyang maging matatag, pero parang hindi na kinaya ng katawan niya. Lalo na nang marinig niya mula rito na hindi siya nito kilala. Wait, what? Para siyang mawawala ng lakas, kaya napahawak siya sa suit ng lalaki para hindi tuluyang matumba. Nagulat pa siya nang hawakan siya nito sa magkabilang kamay. Ang mga bata, kinuha ni Mr. Lau. Ang mga anak mo, Raiji, kinuha nila. Ang matigas na mga titig nito ay tila unti-unting nanlambot.
Hindi niya alam kung tama ba ang interpretasyon niya. Pero sana iyon na nga. Mga anak? Nagdadalawang isip pang tanong nito. Oo, kung hindi mo ko nakikilala, pues magpapakilala ko. Ako si Liana Lucero, anak ni... I know you, okay? Kaya yung tanong ko ang sagutin mo, Liana. Matatag na sambit nito. Nagtaka man ay hindi na siya nagtanong. Nagpaliwanag na lamang siya. At halos lahat ng mga nangyari ay idinitalya niya. Tapos ngayon mo lang, fuck. Nagulat siya, akala niya kasi ay kung ano ang gagawin nito nang lumapit sa kanya. Yun pala ay hinawakan nito ang palad niya. Lumapit ito sa mesa at kinuha ang phone sa ibabaw niyon. Viel, sabihin mo sa mga kasama mo dyan na maghanda. Aalis tayo. Ngayon na, pakilusin ang lahat ng tauhan. Faster. Muling usal nito. Hindi siya naimik kahit hawak pa rin nito ang kamay niya. Hinihila niya pero pinipisil nito ng malakas kapag ginagawa niya iyon. Let's go. May kinuha lang ito sa drawer bago siya muling hinila palabas ng kwartong iyon. Hanggang sa paglalakad ng pasilyo ay hawak siya nito sa kamay. Hanggang sa pagsakay ng elevator ay hawak pa rin siya nito. Marami kang kasalanan sa akin, Liana, pero saka na tayo mag-uusap. Banta nito. Kinakabahan siya pero nabuhayan siya dahil mukhang kilala naman siya nito. Ang problema lang ay parang galit na galit talaga si Raiji. Sa mga titig nito ay parang gusto siyang lapain ang buhay. Kung hindi pa kinuha ni Lawang kambal, hindi mo pa sasabihin? Nagiigting ang bagang nito sa galit. Pero ayaw niya munang sabayan dahil mga bata ang talagang inaalala niya sa ngayon. Sir, may mga... Get out of my way. Huwag niyo akong tatawagan dahil may importante akong gagawin. Anito habang patungo sa entrance. Hawak pa rin siya sa kamay. Lakad-takbo ang ginagawa niya dahil sa bilis ng mga hakbang nito. Sir, kasi... I said shut up. Mariin siyang napapikit dahil sa lakas ng boses nito. Nakakatakot. Tumalikod na lamang ang babae ng walang sagot. Kahit siya yun din mismo ang gagawin niya, lalo't napahiya na. Sir. Ang gwardyang nagbukas ng salaming pintuan. Sa kanya nakatingin ang mga guards doon. What are you looking at? Tumaas ang kilay nito, kaya mas natakot siya. Pasok. Tinignan ni Liana si Raiji. I said get in. Sumunod na lamang siya, kahit nahawak pa rin ito ang palad niya. Magkatabi sila sa upuan sa backseat, kaya dagundong ang kabog ng dibdib niya. Sana lang ay hindi iyon narinig ng katabi niya. How old are they? Tumingin siya sa mga mata nito. Maglilimang taon na sa susunod na buwan. Ngumisi ito. Mabutit na isipan mong pumunta sa akin. Pero siguro kung hindi nangyari to, hindi mo sila ipapakilala sa akin, right? Natahimik siya, kaya natawa ito. Shit, bakit? Why are? Shit. Gigil na gigil ito. May gustong sabihin, ngunit hindi nito magawa. Sa huli, ay hinawakan na lamang nito ang panga niya at siniil ng mariing halik sa labi. Doon na siya natigagal. Assist her. Yun lamang ang sinabi ni Raiji matapos nitong bitawan ng palad niya. Yes, sir. May 3 babae ang nasa harapan nila. Sabay na yumuko at sumagot. Inilibot niya ang mga mata sa paligid. Nasa isang salon sila. This way, ma'am. Tumingin siya kay Raiji. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito. Ma'am? Muling sabi ng babae nang hindi siya nakagalaw sa kinatatayuan. Akala niya kasi ay didiretso na sila sa mga bata. Pero bakit sila narito? Para saan kaya to? Marami siyang tanong pero ayaw niya namang magsalita. Siguro naman ay naniniwala si Raiji na anak nga nito ang kambal niya, hindi ba? Sumilay ang kaunting pag-asa sa puso niya dahil sa mga pinakita nito kanina. Sana lang ay naniniwala itong anak nga ni Raiji ang mga bata. Dahil kung hindi, paano na ang mga anak niya? Isang malaking salon iyon. Sa taas kung nasaan sila ay isang butik naman. Napakaganda ng mga gown doon.
Ang mga ito na ang pumili ng babagay sa kanya. At nagustuhan din naman niya ang klase ng gown na ipinasuot sa kanya. Isang red velvet gown iyon na strapless at backless. Kumikintab pa iyon na parang mga bituin sa ganda. Ang ibaba ay Coca-Cola shape. Nahati ang magkabilang gilid hanggang ibabang hita niya. Kaya nakakalakad siya ng maayos. Matapos ipasuot ang gown, ay sandal na nasa 4 inches ang inilapit sa kanya. Kakulay ng damit niya. Kaya niyo po ba ito, ma'am? Tumango siya dahil noon pa man ay kaya niyang magsuot ng matataas na takong dahil bago sila maghirap ay part-time job niya ang pagiging modelo. Pero noong mawala sa kanila ang lahat, ay hindi na siya bumalik sa ganoong trabaho dahil sa sobrang hiya. Lumayo sila ng ama niya. Isa pa ay buntis na siya noon, kaya mahihirapan din siya just in case na maging model siya. Kahit nagtatakay sumunod na lamang siya sa Agos, naroon lamang si Raiji at naghihintay sa first floor. Nang makababa sila, ay nagsimula na siyang make-upan ng isang babae. Hinagilap niya ang presensya ni Raiji. Wala ito roon. Nasaan kaya ito? Ma'am, humarap po kayo dito. Sambit ng babae. Sumunod naman siya para matapos na. Hindi niya alam kung anong susunod dito. Sadyang natatakot lang siya na baka kung ano ang gawin ng mga masasamang taong yon sa kambal niya. Narito siya, samantalang hindi niya alam kung ano na ang kalagayan ng mga bata. Sa pakiwari niya ay isang magaling na makeup artist ang nasa harapan niya. Magaling itong umayon sa klase ng suot niya. Light lang ang sinabi niya dahil hindi talaga siya sanay sa makakapal na makeup. Ang mahaba niyang buhok ay kinulot para umayon sa mukha niya. Napakaganda niyo ho, ma'am. Ngumiti siya at tumingin sa malapad na salamin sa wall ng salon. Oo, tama nga ang babae. Napakaganda niya. Pero ano nang susunod? Hanggang matapos ang makeup sa kanya, ay ang mga anak niya pa rin ang nasa isipan. Mula sa salamin, ay nakita niyang pumasok si Raiji. Tumayo siya, at nang tumingin ito sa dako niya, ay kita mismo ng dalawang mga mata niya ang pagtaas-baba ng Adam's apple nito. Para tuloy siyang biglang nahiya dahil sa likod niya ito nakatuon matapos siyang titigan. Ready na po, sir. Humarap siya sa lalaki. Nagpalit din pala ito ng suit. Kanina kasi ay dark blue, ngayon naman ay dark red na. Kapareho halos ng suot niya. Lumapit ito at kinuha ang kamay niya. You're stunning, honey. Parang bigla siyang namula sa baritonong tinig nito. Hindi siya nakagalaw ng segundo dahil sa papuri nito. At para hindi mapansin ni Raiji ang mukha niya, ay nagyuko siya. Marahan din itong pinisil ang kamay niya na hawak ng binata. Yung mga bata. Mahinang usal niya nang makalabas sila ng salon. Papunta na tayo ron. Sambit nito. Magsasalita sana siya nang muling tumunog ang cellphone niya. Hawak lang niya iyon, kaya agad na tiningnan kung sino ang tumatawag. Rondal's calling. Who's that? Napaiwas siya ng tingin nang mahuling nakatingin ito sa hawak niya. Hindi siya sumagot sa katabi at itinuon ang atensyon sa cellphone. Hello, Ron. Nasaan ka, Liana? Lakasan mo. Parang bigla siyang nahiya nang makitang seryoso din itong nakikinig. Saglit lang, ano kasi. Pero hindi niya napaghandaan ang sunod na ginawa ni Raiji. Bigla kasi nitong inagaw ang phone niya. Listen, you bastard. I am her husband, kaya tigilan mo ang asawa ko. Napapikit siya dahil sa ginawa nito at natakot din dahil kulang na lang ay magliyab ito sa galit. Mas natameme siya nang ibagsak nito ang cellphone at tinapaktapakan pa. Ano bang ginagawa mo? Cellphone ko. Listen carefully. You're mine, just mine, only mine. Understand? Baritonong tinig nito na nagpanginig sa buong kalamnan niya. Napangiwi din siya nang higpitan nito ang hawak sa palad niya. Hindi na niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot dahil sa sinabi nito. Good evening, Mr. Lacuerta. Napakaganda ng kasama mo. Is that your new girl? No, she's my wife. Ramdam niya talaga ang mga paru-parong nagliliparan sa tiyan niya. Bakit ba nagkakaganito siya?
Gayong alam naman niya na hindi iyon totoo. Wow! Kailan ka ikinasal? Excuse me, hindi buhay ng asawa ko ang pinunta namin rito. Have a good evening, Mr. Lander. Nakasunod lang siya sa likuran ni Raiji, pero tumigil ito sa paghakbang at pinaabrisyete siya sa braso nito. Stop that. Saway nito nang makitang nakayuko siya, para kasing hindi siya nababagay sa ganitong event. Kahit ilang beses na siya noon nakadalo sa mga ganitong klase ng okasyon, hindi talaga siya masanay-sanay, lalo na at mga anak niya ang nasa isipan. Raiji, ang mga Ladies and gentlemen, good evening. Napuno ng palakpakan ng venue kung nasaan sila ngayon. Para silang nasa isang patimpalak dahil may stage sa pinakasentro ng lugar. Sa gilid niyon ay host ng gabi. Very classy ang lugar. Siguro'y inayon sa mga mayayamang bisita. Pagkapasok nila ay isang staff ang bumungad. May inabot itong numero, parang flock card, na may hawakan sa gitna. Number 33 ang nakalagay doon. Inassist din sila patungo sa dalawang staff na nasa harap ng computer. May hiningi itong account at detalye ng pangalan ng may-ari ng card. Mukhang narito sila sa isang auction, kung saan ang mga bata ang ibibenta at kasama doon ang mga anak niya. Bigla siyang naluha, pero pilit niyang pinunasan iyon, baka kasi masira ang makeup niya. Here. Kinuha ni Liana ang panyong puti na inabot ni Raiji. Huwag kang umiyak. Kukunin ko sila at walang makakakuha sa mga bata kundi tayo. So please stop crying. Ayokong nakikita kang umiiyak. Kahit mahina iyon, ay ramdam niyang kaseryosohan sa tinig nito. Kumuha sila ng upuan. Pangalawang hanay sa pangatlong pwesto. Nagsimulang umupo ang lahat ng panauhin. Habang nagsasalita ang host, ay panay din ang panalangin niya na sana'y makuha nila ang kambal. Dahil alam niyang marami ang magkakainteres sa mga bata dahil sa mukha ng mga ito, lalo na kapag binihisan, siguradong marami ang bibili. Parang pinupunit ang puso niya ng dahan-dahan. Hindi gamit ang mga anak niya para i-auction. Naramdaman niya ang pagpisil ni Raiji sa palad niya. Tinignan niya ito. Sabing wag umiyak. Bakit ba kasi? Natatakot lang naman siya. Buti ito ay hindi alam ang mga pinagdaanan niya. Mapalaki lang ang kambal niya. Tapos ngayon, ipapa-auction lang, mga walang puso. Good luck everyone! Parang yun lang yata ang naintindihan niya sa lahat ng sinabi ng host. Nahugot niya bigla ang kamay nang kunin ni Raiji ang cellphone nito sa bulsa. May idinayal na numero. Saka inilagay sa tenga ang phone nito. Be ready. Nagsisimula na. Pakilusin ang lahat ng tauhan ni Vial. Siguraduhin ninyong nasa ayos ang lahat. Mahina ngunit rinig niya iyon. Mukhang may inilatag na itong plano nang hindi niya nalalaman. Ibinaling niya ang mga mata sa harapan nang ibaba ni Raiji ang phone. Baka mahuli na naman siya nitong nakatitig dito. Nakakainis pa naman sa tuwing ingisi ito na parang ewan. Okay, fine. He is really attractive, pero hindi sa ganitong sitwasyon. Ilang sandali ay lumabas ang unang bata. Isang babae na nasa edad na 7, ayon sa host. Magandang bata ngunit morena. 100,000. Parang nagtayuan ng balahibo niya sa buong katawan. Sa isipang halos mabaliw-baliw ang mga magulang ng mga ito. Kung ano na ang nangyari, buhay pa ba o patay na? Pero narito lamang pala at ibibenta sa mga mayayaman. 500,000. Lumingon siya para tignan kung sinong nakakuha. Pero pinigilan ni Raiji ang ulo niya. Don't. Bulong nito. Parang tutulo na naman ang mga luha niya. Sold to Mr. Arturo Lance. Nagpalakpakan ng mga tao. Awang-awa siya sa bata. Kita niya ang takot sa mga mata nito. Hindi niya alam kung anong ginawa ng mga tao sa likod nito para hindi umiyak o sumigaw ng tulong ang mga bata. Pero isa lang ang alam niya. Tinakot ang mga bata. Raiji! Naisatinig niya. Gusto niyang magmakaawa na pati sana mga ibang bata ay matulungan nito. Pero tinitigan lamang siya nito at pinunasan ng marahan ng mga luha niya.
Next, kambal ito. Sino ang gusto na kambal na mga anak? Nang marinig niya iyon ay bigla siyang napatayo. Iyon ang mga anak niya, si Sunshine at Red. Binalingan niya si Raiji. Kalmado lamang ito. Napakagandang mga bata. Mukhang mayaman. Sino kayang walang pusong mga magulang ang... Narinig niya iyon, kaya sinamaan niya ng tingin ang may edad na babae na nasa likuran lang nila. For 500,000. Nagsimula ng pagbebenta at tawang-awa siya sa mga anak niya. Hawak ni Rin ang kapatid sa kamay. Seryoso itong nakatingin sa unahan. Ngunit nang makita siya, ay nag-aalangan itong ngumiti. Kinalabit din ito si Sunshine, pero hindi ito sumigaw. Mukhang may sinabi si Rin sa kapatid. 1 million. Sambit ng isang matandang lalaki. Pinasadahan niya ng tingin si Raiji. Kalmado pa rin ito. Going once, going 50 million. Parang natuod siya sa kinatatayuan nang magtaas ng numero si Raiji. Ngunit may isa pang lumamang at 60 million ang itinaas nito. 100 million. Sambit muli ni Raiji. Tataas pa sana ang isa nang biglang lumabas mula sa kung saan ang mga kalalakihan na armado. At lahat ng ito ay nakatutok iyon sa mga tao sa loob ng venue. Tumayo si Raiji at hinila rin siya nito patayo. Take it or mauubos kayong lahat. Anito, bigla siyang natakot sa maaari nitong gawin. Mama! Napalingon si Liana nang bumaba si Sunshine mula sa stage. Kukunin pa sana ito ng isang staff. Nang isang putok ng baril ang pinakawala ni Raiji. Kailan pa ito nagkaroon ng baril? Try me. Anito't nagbabaga ang mga mata nito na animoy handang pumatay. Mr. Lacuarta, tila yata naligaw ang iyong mga tauhan. Nakangising tanong ng lalaking palapit sa kinatatayuan niya at ni Raiji. Hindi nga ba ito ang auksyon na nasa pamamalakad mo, Mr. Lau? Doon nasagot ang tanong niya. Ito pala si Mr. Lau na tinutukoy ni Rondal. Halatang inchik nga ito dahil sa hugis ng mga mata. Mataba ito na sigurado siyang pagkain ng pinakapaborito. Napakasamang tao. May edad na, ngunit hindi pa rin marunong mag-isip ng tama. Tumingin ito sa kambal na hawak niya. Pagmamay-ari ko ang kambal na yan, baka pwedeng. Ngunit mabilis na itinutok ni Raiji ang hawak na baril sa noo nito. They are my children, Mr. Lau. At alam mo siguro kung anong klaseng tao ang kaharap mo ngayon. Nagulat ito at umatras ng 3 beses. May mga tauhan din ito sa likuran na naghihintay lamang ng utos mula rito. Ngunit nasa 7 lamang ang mga iyon at ang kay Raiji, nasa 15 ang mga ito na nakapalibot sa buong lugar. Hindi niya alam, baka meron pa sa labas. Hindi niya alam kung ilan lahat ng mga tauhan ito. Pero kung titignan niya si Raiji, kalmado lamang ito. Halatang sanay na sanay sa mga ganitong sitwasyon. Mama, anong... Pinigil ni Liana ang sasabihin na Sunshine. Alam niyang magtatanong ito tungkol sa lalaking katabi nilang mag-iina. Nakayakap ang dalawa sa hita niya habang nakasubsob ang mga mukha sa suot niyang gown. What are you talking about? Huwag mo akong binibiro, Lacuarta, dahil hindi ako sanay. Seryoso lang na nakatingin si Raiji sa kausap. Hindi ko na uulitin ang sinabi ko. Pasensyahan tayo kung bingi ka. Ramdam niya ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo. Sumenya si Raiji sa isang tauhan nito. Si Vial, kung hindi siya nagkakamali. Matangkad ito at maputi. Halatang banyaga sa kulay at mga mata. Boss, escort my family outside. Anito, tinignan niya ito. Go. Segunda nito. Gumalaw ang mga tauhan ni Lau at sabay-sabay na itinutok ang baril sa kanya at sa mga anak niya. Pero sinundan iyon ng mga tauhan ni Raiji. At rinig na rinig niya ang pagkasa ng mga baril ng mga tauhan nito. Napakalakas dahil sabay-sabay. Nag-umpisa na siyang kabahan. Mas malala ito sa kaba niya kanina dahil anumang oras ay pwedeng magpatayan sa loob ng lugar na yon. Huwag mong susubukan, Lau. Huwag mong hintayin na utusan ko sila para ratratin ka.
Sarkastikong usal nito. Binuhat niya si Sunshine at hinawakan si Rain sa kamay. Habang nakasunod si Vial at ang ibang mga tauhan ni Raiji, ay dagundong ang kaba sa dibdib niya. Paano ba sila napunta sa sitwasyong ito? Dapat ngayon ay nasa bahay na sila at nagpapahinga na rin ang mga bata. Pero heto, animoy nasa isang giyera sila at ilang minuto na lang ay magpapataya na. Nang makalabas sila sa venue, ay marami rin palang mga tauhan si Raiji roon. Hanggang sa sakyan ay nakasunod si Vial at 3 pa. Ang mga bisita ay kanya-kanya nang alis ng lugar. Kahit siya man ay ayaw niyang madamay. Ngunit sila talaga ang dahilan kung bakit ito nangyayaring lahat. Mama, sino po yung lalaking yun? Kamukha po namin siya, Mama. Nang makapasok sa loob ng sasakyan, ay yun agad ang lumabas sa bibig ni Sunshine. Ayos lang ba kayo? May ginawa ba sila sa inyo? Sinaktan ba kayo ng mga taong yun, anak? Hindi niya sinagot ang tanong ng bunso niya. Mga anak niya ang una sa lahat. Wala po, Mama. Ayos lang po kami. Si Rain ang sumagot ng isa-isahin niyang tignan ang mga braso, katawan at binti ng mga bata. Ayos lang po kami, Mama. Yung mga kasama namin doon, Mama. Paano po sila? Kinuha din sila ng mga bad guys, Mama. Please help them. Siguro naman ay alam na iyon ni Raiji. Sinabi niya naman sa binata kanina na tulungan din pati ibang mga bata roon. Sana talaga ay gawin ito ang nais niya. Oo mga anak, huwag kayong Pero bigla na lamang napasigaw si Sunshine maging siya nang marinig ang sunod-sunod na putok ng mga baril sa loob. Nagulat din siya nang biglang pumasok si Vial sa loob at pinaandar ang sasakyan. Anong nangyayari? Takot na takot siya habang yakap ang 2 mga anak. Kailangan na po nating umalis, Mama. Utos po ito ni Boss. Pero paano si Raiji? Huwag ho kayong mag-alala. Kaya na po iyon ni Boss. Kahit na kinakabahan pa rin siya, biglang iniliko ni Vial ang sasakyan. Kaya halos ilipad na sila sa lakas ng impact ng sasakyan. Mama, kumapit po kayong mabuti. Ngayon lang nito sinabi kung saan naumpog na ang ulo niya. Habang umaandar ang sasakyan, ay nakasilip siya sa labas. Umaasa na sana ay makita niya si Raiji. Kinakabahan siya para sa mga bata, maging sa ama ng mga anak niya. Vial, si Raiji, balikan natin. Nanginginig na usal niya. Hindi po pwede, Mama. Utos po ni Boss. Pero, Vial, wala na siyang nagawa nang tuluyan na silang makalayo ng lugar. Magandang gabi po, Ma'am Liana. Nagulat siya nang may bumungad na may edad na babae mula sa main door ng napakalaking bahay na iyon. Mansyon na nga siguro kung ikukumpara. Maamo ang mukha nito, kahit kulubot na dala ng katandaan. May isa pa itong kasama na mas bata siguro, ng kalahati sa edad ng matanda. Mukhang dalaga pa ito kung titignan. May salamin ito na makapal. Siguro ay malabo ang mga mata. Kulot ang buhok na itinali lang upang hindi siguro makasagabal sa babae. Ako po si Manang Rosa at siya si Faith. Kami ang kasambahay dito. Hindi niya sigurado pero mukhang nasa mansyon sila ni Raiji. Magandang gabi rin ho. Ngumiti ito nang makita pati ang kambal niya. Saan po tayo, Mama? Si Sunshine na laging curious sa lahat ng bagay. Nandito kayo sa bahay ng... Sumenya siya na tumigil ito. Mukhang alam naman ito kung ano ang ibig niyang ipahiwatig. Hindi pa kasi alam ng kambal niya na ama ng mga ito si Raiji. At tungkol naman sa taong yun, kinakabahan talaga siya dahil hindi niya alam kung anong nangyayari doon. Umalis naman agad si Vial, ni hindi na siya nakapagpasalamat. Ma'am, gusto niyo hubang magpahinga? Ang mga bata ho baka pagod na. Iyahatid ko na ho kayo sa taas, pero baka nagugutom ho kayo. Pwedeng kumain muna kayo bago magpahinga. Paano siya makapagpapahinga kung hanggang ngayon ay kinakabahan pa rin siya? Hanggat wala si Raiji, hindi talaga siya mapapakali. Mama, nagugutom na po ko. Ako din po, Ma. Nang marinig iyon, buhat sa mga bata ay nagtungo na lang muna sila sa dining. Si Manang Rosa ang nagdala sa kanila sa hapag. Mukhang pinaghandaan dahil sa dami ng nakahain. Wow, Mama, ang daming pagkain po.
Nanlalaki ang mga mata ng mga anak niya. Sa bagay, hindi niya masisisi ang mga ito. Dahil kung minsan lang talaga sila nakakatikim ng karne, kapag sahod lang niya. Sa dami ng bayarin ay kailangan nilang magtipid. Nang makaupo ang mga bata, masalinan niya ng kanin at ulam, ay nakiusap siya kung pwedeng makitawag. Wala siyang cellphone dahil sinira ni Raiji kanina. Si Faith ay nagpahiram sa kanya. Mabuti na lang at memorize niya ang numero ng papa niya. Sinabi niyang bukas na sila makakauwi dahil naroon sila sa bahay ni Roxy. Kailangang magsinungaling ni Liana upang hindi ito mag-alala. Matanda na kasi iyon para bigyan pa niya ng alalahanin. Matapos kumain, ay sinamahan sila ni Manang Rosa sa taas. Nagulat talaga siya nang makitang may mga damit pambata roon, lalaki at babae. May sarili ding kwarto ang mga ito. Matagal na pong narito ang mga yan, siguro'y mag-4 na taon na rin, ma'am. Nagulat siya. At itong silid, nung nakaraan lang ipinaayos ni Sir. Pero itong silid, matagal nang naririto. Akala nga ho namin mag-aasawa na si Sir dahil kumpleto na ang lahat rito, mula baby hanggang sa ganitong edad ng mga bata. Takang-taka siya pero mas pinili niyang manahimik na lang. Baka umaasa lang kasi siya sa wala. Si Faith ang umako ng pag-aasikaso sa mga bata, kaya may oras na siya para magpalit. Sa master's bedroom siya itinuro ni Manang Rosa. Sa loob ng walk-in closet, nariyan po lahat ng mga kailangan niyo, ma'am. Muli na naman siyang nagulat. May mga pambabaeng damit doon. Pati mga sandals, stiletto, mga bags, jewelries at lahat na. Maging mga lotions at kung ano-ano pa. Ayaw niya talagang magtanong. Baka kasi kung anong isipin ni Manang Rosa. Kaya kahit napipilitan, ay kumuha pa rin siya ng isang pares ng pampatulog. Undies at towel. Parang aglagit-lagit niya kaya maliligo muna siya. Nang makaalis si Manang, ay saka siya naligo. Pero habang ginagawa iyon, ay si Raiji pa rin ang nasa isipan niya. Hanggang mag-aalas 12 ay gising pa rin siya dahil sa kakaisip ng kung ano na ang nangyari sa taong yun. Kinakabahan talaga siya. Dahil hindi siya makatulog, ay lumabas siya para magtimpla ng gatas. Yun ang malimit niyang ginagawa kapag dinadalaw siya ng insomnia. Sa kusina na siya nang biglang mamatay ang ilaw. Bigla tuloy siyang natakot. Pero nang tignan niya sa labas, ay bukas naman ang mga ilaw doon. Anong nangyari? Baka sira ang bulb sa kusina. Dahan-dahan siyang humakbang para bumalik sa taas nang bigla na lamang may matigas na bagay siyang nabangga. Kinapa niya upang masiguro kung ano iyon. Nang maramdaman na lamang niya ang paghaplos ng palad ng kung sino sa pisngi niya, agad siyang umatras. Sino yan? Kinakabahang usal niya. Sino sabi yan eh? Habang nagsasalita ay panay ang kapa niya kung anong madampot niya. Basta pwedeng maging armas, ayos na yun. Pero hindi ito nagsasalita at nagulantang na lamang siya nang halikan siya nito sa mga labi. Ang pabango nito, ang pamilyar na pabango, ang pumukaw sa kamalayan niya. Raiji, missed me? Bulong nito bago siya muling siniil ng halik. Sa muling pagkakataon, dumagundong na naman ang puso niya. Hindi sa kaba, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na pumapagitna sa kanya ngayon. Naiyak na lang siya, kaya bumitaw ito. Sabi ko nang huwag kang iiyak. Baritonong tinig nito bago pinunasan ng mga luha niya. Mukhang bumalik na ang ilaw dahil maliwanag na sa kusina. Pero gano'n na lang ang takot niya nang makitang duguan ang braso nito. Don't mind it. Anito, at akma siyang yayakapin nang umatras si Liana. Siraulo ka talaga eh. Anong hinihintay mo? Maubusan ka ng dugo? Ngunit napahalakhak lamang ito, kaya nainis talaga siya. Anong tatawa-tawa mo dyan? Ang ganda mo. Para siyang napahiya bigla. Hindi akin yan. Kay Lawang dugong yan. So don't worry, honey. Pero natatawa pa rin ito, kaya inirapan niya dahil sa inis. Kinabahan pa man din siya. Patay sa isang ambush ang kilalang negosyanteng si Mr. Zhang Lao. Ayon sa investigasyon, sinugod di umano ng mga armadong kalalakihan ng event nitong dinaluhan kagabi. March 12, 2024. Kalunos-lunos ang sinapit nito, na halos mawasak ang dibdib dahil sa Armalite shots na natamo nito. Hindi.
Bigla na lamang pinatay ni Liana ang TV. Nagtaka ang ama niya dahil nanonood ito ng balita. Bakit? May problema ba anak? Wala itong alam. Hindi na niya sinabi. Mabuti na lamang at hindi naabot ng kamera ang mga bata, maging siya. Dahil siguradong malalaman ng ama niya ang nangyari kahapon kapag nakita ang mukha nilang mag-iina sa TV. Kaninang umaga lamang sila umuwi. Ayaw pa nga sanang pumayag ni Raji, pero kailangan dahil mag-aalala ang papa niya. Hindi pa alam ng mga bata ang tungkol sa ama nila, pero sigurado siya na nagtataka na ang mga ito dahil kahapon pa sila nagtatanong. Kanina nang ihatid sila ni Raji, ay mahigpit nitong niyakap ang dalawa. Kaya todo tanong si Sunshine. Gustong-gusto na nga ng lalaki na sabihin sa mga bata ang totoo, pero siya ang pumipigil. Siya na lang ang magsasabi para mas maintindihan ng dalawa. Kahit kasi 4 na taon pa lamang ang mga ito, ay marunong ng mga tuwiran at ipaglaban ang tingin ng mga ito na tama. Wala po, masyado ho kasing brutal ang pinapanood niyong yan. Day off niya ngayon, kaya wala siyang pasok. Nasa silid ang mga bata dahil abala ang mga ito sa bagong iPad na ibinigay ni Raji. Ayaw nga sana niya, pero huli na nang makita niya dahil hawak na ng magkapatid. Nagbigay lang ng 1 araw na palugit si Raji. Dapat ay masabi niya na sa mga bata ang totoo. At masabi sa papa niya na lilipat na sila ng bahay. Dahil kapag hindi pa raw, wawasakin ito ang bahay na tinitirhan nila. May ugaling satanas talaga. Sunshine? Rain? Nang pumasok siya sa silid, ay kanya-kanyang pwesto ang dalawa. Nasa ibabaw ng kama si Sunshine at nasa lapag naman si Rain. Hawak ang mga iPad at abala sa nilalarong games. Ibaba niyo muna yan, may sasabihin ako. Seryoso niyang utos sa dalawa. Mabilis namang sumunod ang mga ito at naupo sa kama. Nakatuon sa kanya ang tingin ng mga ito. Ano po yun, Mama? Si Sunshine ang nagtanong. Tungkol nga pala sa papa ninyo. Alam na po namin, Ma. Tamad na sagot ni Rain. Nagulat siya. Kasi po sinabi na ni Papa kagabi. Akala niya daw po kasi alam mo na daw kaya ayun. Pero sabi ni Papa, wag daw naming sabihin sa'yo. Baka daw kasi magalit ka. Natawa si Sunshine. Siraulo talaga ang Raji na yon. Ano pa po, Ma? Nakatayo pa rin kasi siya at nag-iisip. Ang sabi ng papa ninyo ay Lee. Opo, sabi niya, susunduin tayo dito mamayang 3 p.m. Muling sabat ni Rin. Naikuyom niya ang kamao dahil sa inis. Kung ganoon pala, bakit pa siya sinabihan ng kung ano-ano? Kesyo susunugin. Ay ang sarap sakali ng taong yun. At dahil alam na ng mga bata, wala na siyang ibang iisipin kundi ang papa niya. Anong oras kayo aalis, Liana? Nang makalabas siya sa silid, ay naabutan niya sa sala at nanonood pa rin ng TV ang papa niya. Tumigil siya sa paghakbang. Ano ho? Takang tanong niya rito. Ang sabi ni Raji ay, iuuwi na kayo sa mansyon. Ang sabi niya ay sumama raw ako. Pero ayoko. Tutal ibabalik naman daw niya ang lupa at mga ari-arian ko na naipatalo sa kanya. Kaya siguro doon na lang ako. Napanganga siya sa sinabi nito. Hindi ba talaga siya binibigyan ng karapatan ng taong yun para magpaliwanag para sa sarili niya? Teka pa, kailan niya pa sinabi yan? Iyan ba? Kagabi din, tinawagan niya ako. Tapos kanina rin sinabing ibabalik daw lahat ng mga naipatalo ko. Kung siguro'y nasa harapan niya ang taong yun, nakutusan na niya dahil sa inis. Natigil lang ang pag-uusap nila nang dumating si Rondal. Ang mga bata, nasa silid, pasensya na hindi kita natawagan. Nasira kasi ang cellphone ko. Dumiretso ito paupo sa sofa. Kahit anong oras naman kasi, ay welcome ito sa bahay nila. Okay lang naman. Siguro ngayong may mga nangunguha ng bata, baka pwedeng lumipat na kayo ng lugar. Nagtaka siya. Noon pa man si Rondal na ang naghahanap sa kanila ng malilipatan. Bahay na matitirhan. Nakilala niya ito noong nawala ang lahat sa kanila. Ito ang tumulong para makabangon sila. Hindi na kailangan Rain, wala na si Mr. Lau. Ngiting sabi niya, hindi pwede Liana, kailangan pa rin ninyong lumipat. Parang nakakatakot ito. Pumunta sa kusina ang papa niya, kaya sila na lang dalawa ang nasa sala. Believe me Liana, mapapa. Ngunit biglang gulat niya,
Nang mula sa pintuan ay tumambad si Raiji at may hawak itong baril at nakatutok kay Rondal. Son of a bitch, nakita rin kitang hayop ka. Wika nito. Nagngangalit ang mga ngipin dahil sa sobrang galit. Raiji, anong nangyayari? Tumayo rin si Rondal at inilabas ang baril nito. Ano ba ang nangyayari? Palipat-lipat ang tingin niya sa dalawa. Siya ang dahilan kung bakit hindi kita matagpuan, Yana. Hiyaw ni Raiji. Anong ibig nitong sabihin? Totoo ba ang sinasabi niya, Rondal? Tumingin siya sa lalaki, pero ang mga mata nito ay hindi niya mabasa. Seryoso lang ang lalaki habang nakatutok ang baril kay Raiji na nasa pintuan. Ibaba ninyo ang mga baril nyo. May mga bata rito at matanda. Hindi ba kayo nahihiya? Nang hindi sumagot si Raiji ay muli siyang nagsalita. Mariin ang bawat bigkas niya. Pigil din upang hindi marinig ng kambal sa loob ng silid ang mga ito. Palipat-lipat siya ng tingin at wala ni isa man ang nais gumawa ng iniutos niya. Naririnig niyo ba ako, ha? Mula kay Rondal ay pumagitna siya. Doon na nagsimulang igalaw ni Raiji ang braso. Dahan-dahang ibinaba ang hawak nitong armas. Ngunit hindi ang isa pang lalaki. Mabilis ang kilos na ginawa nito at hinila si Liana palapit rito, saka hinawakan sa leeg gamit ang braso. Sige Raiji, tignan natin kung hanggang saan hahantong ang tapang mo, hayop ka. Gulat na gulat siya. Anong nangyayari? Naging mabuting kaibigan si Rondal sa pamilya niya at mabait din ito sa mga anak niya. Pero bakit? Bitawan mo ako, Ron! Pilit ang pagpupumiglas niya nang diin na nito ang pagkakapulupot ng braso ng lalaki sa leeg niya. Stop it! Sigaw pa nito. Hindi niya alam kung bakit ito nangyayari. Kung ano ang naging kasalanan niya sa lalaking to. Pero isa lang ang alam niya. Galit na galit si Raiji nang pasadahan siya. Sige Lakuerta, subukan mo nang maunang mamatay ang babae mo. Bakit Rondal? Bakit mo to ginagawa? Ano ang naging kasalanan ko sa'yo? Nanginginig na tanong niya. Ang mga mata niya ay nakatuon ng diretso kay Raiji. Kasalanan mo na nakilala mo ang lalaking yan at naging ama siya ng mga bata. Ayos na sana ang plano ko. Mawawala na sana sa landas ko ang kambal at makukuha na kita sa hayop na to. Pero hindi ko akalain na hihingi ka ng tulong sa gagong Lakuertang yan. Gulong-gulo siya pero pilit siyang nagsalita. Anong ibig mong? Ang gusto ko lang, maagaw ka sa hayop na yan at mawala sa landas ko ang mga anak ninyo. Nang sa ganun, makuha kita. Alam mo bang ako ang dahilan kaya nakidnap ang mga bata? Para siyang nakakita ng multo dahil sa mga narinig. At kung hindi dahil sa taong yan, successful na sana ang plano ko. Pero dumating pa ang savior nyo na noon ko pa gustong mamatay. Dinadahan-dahan ko nga rin siya. Ang totoo, ilang beses nang nag-cross ang landas namin. Doon ko nalaman na ikaw ang babaeng pinapahanap niya sa mga pulis noon. At dahil sa dami ng kasalanan niya sa ama ko, na sa huli pinatay din yan. Sabay tutok ng baril kay Raiji. Para siyang natuod ng ilang segundo. Pilit inaabsorba sa isipan ang mga narinig mula kay Rondal. Ngayon, imbes na aagawin sana kita sa taong yan, hindi na lang dahil papatayin na lang kita para maiganti ko ang ama ko na niratrat ng hayop na yan. Muli ay ibinalik nito ang baril sa ulo niya. Sige Raiji, gumalaw ka. Subukan mong gumalaw nang matodas ang babae mo. Alam kong mahal na mahal mo siya. Kaya siya ang ipapalit ko sa kamatayan ng ama ko. Sino ang tinutukoy nitong ama? Kagaya ka rin ng ama mong Silao. Nanlaki ang mga mata niya at doon na pumasok ang isang ideya. Kanina pa niya iniisip kung paano at anong klaseng plano ang ginawa nito. Ngayon ay alam na niya. Tumawa ito. Of course, mag-ama kami. Nito. Kaya pala noon pa man ay ito na ang tumutulong sa kanila. Pero hindi talaga siya nagduda dahil akala niya pagtulong lamang ang nais nito. Isa pa'y isa itong pulis. Kaya ba laging sinisiraan ni Rondal si Raiji noon na lagi nitong sinasabing masama ito at maraming ilegal na gawain? Naniwala siya dahil naranasan nila nang mawala ng ari-arian dahil sa lalaki. Ngayon na, ibaba mo ang baril mo kung ayaw mong mawala ang pinakamamahal mo. Sigaw nito. Nagmamakaawa ang mga mata niya kay Raiji.
Pero wala itong ibang magagawa kundi ibaba ng dahan-dahan ang baril nitong hawak. Mama! Lumingon sila ng sabay-sabay nang lumabas si Sunshine sa silid. Nakita rin niya ang papa niya na nasa kusina at kita ang takot sa mga mata nito. Sa pagitan ng kusina at kwarto ang bata. Ngunit nang makita ang nangyayari ay napasigaw na ito sa takot. Sunshine, bumalik ka sa loob anak! Ngunit huli na nang maitaas ni Rondal ang baril at itinutok sa bata. At mauuna ka! Sigaw nito. Parang naging slow motion ang lahat. Mabilis na kinuha ni Raiji ang baril, ngunit huli na. Apo! Papa! Halos sunod-sunod na sigaw ang namayani sa buong kabahayan. Ang papa niya ang sumalo ng bala, na sana ay sa bunso niya tatama. Lumagapak ito sa sahig. Sakto rin na gumilid si Rondal, dahilan para magkaroon ng pagkakataon si Raiji na paputukan ito sa tagiliran. Gulat at takot ang namayani sa kanya nang matumba si Rondal. Doon na siya kumawala at tinakbo ang ama at anak. Dalawa pang putok ng baril ang pumailan lang, pero hindi na siya lumingon para tignan iyon dahil sa amang nag-aagaw buhay. Papa, huwag kang bibitaw. Papa! Narating pa nila ang ospital, ngunit pagpasok sa loob niyon ay pumikit na ang ama niya. Magiging masaya na ako sa kabilang buhay anak dahil nariyan na si Raiji para protektahan ka at ang mga apo ko. Please, lumaban ka. Kailangan ka namin ng mga apo mo. Sunod-sunod ang pagpatak ng mga luha niya. Maging ang kambal ay ganon din. Dahil noon pa man, ang ama niya ang laging nag-aalaga sa mga ito. Lolo! Ngunit nang unti-unti itong pumikit, ay para siyang batang napahagulhol. Gusto niyang tulungan itong wag ipikit ang mga mata, pero wala siyang magawa. Papa, huwag mo kaming iiwan! Umabot pa sana sila sa labas ng emergency, ngunit pumikit na ito na may ngiti sa labi. Tulungan niyo ang papa! Ang papa ko, buhayin niyo! Ang papa ko, maawa kayo! Maawa kayo! Tanging yakap mula kay Raiji ang naramdaman niya. Yakap na nagsasabing tama na. Wala na ang papa mo. Hagulhol ang tanging namayani sa bahaging iyon. Dumating ang doktor at tinignan ng ama niya, ngunit umiling-iling ito. No! Dok, baka pwede pa. Dok, baka mare-revive pa. Please, kahit subukan niyo lang ho. Mas humigpit ang yakap ni Raiji sa kanya. Maging ang kambal niya ay nakayakap din sa mga hita niya at patuloy na umiiyak. Ito na siguro ang pinakamasakit na nangyari sa buong buhay niya. Simula nang sanggol siya, ang papa niya ang nag-alaga sa kanya. 1 linggo pa lamang ang edad niya nung mawala ang ina niya. Kaya ang papa niya ang umako sa responsibilidad na dapat ay sa mama niya. Busy man ang ama niya noon, ngunit ito pa rin ang laging nag-aalaga sa kanya. Minsan sabi pa nito ay dinadala siya sa ospital kahit mayaya naman siya. Oo nga at nagkamali minsan ang ama niya, pero hindi siya nagtanim ng sama ng loob dahil kahit saan tignan, naging mabuti itong papa para sa kanya. Hindi siya handa, hindi talaga siya handa sa nangyaring ito. Hindi niya matanggap. Paano na siya ngayon? Tama na. Ngunit nang marinig ang mahinang tinig ni Raiji ay doon siya natigilan. Nandito pa ako. Hindi kita iiwan. Hindi ko kayo pababayaan. Ang tinig nito ay parang nagbibigay ng lakas sa kanya. Malumanay na animo ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Napayakap siya pabalik dahil yun lang ang alam niyang paraan para mabawasan ang bigat sa puso niya. Hinagod nito ang likuran niya. I'm sorry. Bulong nito sa gilid ng tenga niya. Mas napalakas ang pagtangis niya. Ano pa nga bang magagawa niya? Sorry na lang talaga dahil wala nang isa sa pamilya niya. Nang humupa ang mga luha niya, ay isinugod rin si Rondal sa ospital at dumaan ito sa harapan nila. Ngunit patay na rin ito. Gusto niya itong sisihin, sigawan at murahin. Ngunit ano pang magagawa niya? Kung dahan-dahan na ring tinatakpan ng puting tela ang katawan nito na maraming tama ng baril. Si Raiji ang umayos ng libing ng ama niya. Sa St. Peter Chapel ito ibinurol ng ilang gabi. Saka inilibing sa private cemetery kung saan nakahimlay ang mama niya.
Pilit niyang tinutuyo ang mga luha dahil parang hindi iyon maubos-ubos. Nauna na sa sasakyan ng mga bata. Siya na lang at nagtatakip ng libingan ng naroon. Hinintay niya hanggang sa matakpan iyon ng tuluyan. Tara na. Nang maramdaman ng kamay ni Raji at marinig ang boses nito, ay muli na namang dumaloy ang mga luha niya. Shh! Stop crying. Hindi ba nauubos ang mga luha mo? Bulong nito. Natawa siya kahit saglit. Oo nga, parang hindi nga talaga nauubos dahil ilang araw na siyang umiiyak. Makapal na ang eye bags mo. Sipsipin ko kaya para mabawasan. Ang corny ng biro nito, pero pinilit niyang ngumiti. Tama na. Sa huli ay niyakap siya nito. Sa buong panahon na nagluluksa siya, sa buong panahon na umiiyak siya, hindi man lang ito nawaglit sa tabi niya. Aalis lang saglit at babalik din kaagad. Kaya kahit hirap na hirap siya, ay napapawi dahil naroon lagi sa tabi niya si Raji. Let's go, honey. Muling sambit nito at kumawala ito sa pagkakayakap sa kanya. Nakahakbang na si Raji habang hawak ang palad niya nang hilain niya ito. Biglang napabalik sa kinatatayuan ng lalaki. Tumingkayad siya ng kaunti at idinantay ang mga kamay nito sa balikat ng binata at masuyo niyang binigyan ito ng halik. Kita niyang nagulat si Raji pero hinayaan na lang niya at napapikit upang damhin ang malambot nitong mga labi. Hinapit siya nito sa baywang pero hindi na niya pinansin iyon. Noon pa man ay mahal na ni Raji si Liana dahil sa tuwing dadaan ito sa harap ng kasino ay naroon lang siya para bantayan ito lagi. Ayaw niya namang katakutan siya nito kaya hindi siya naglakas loob. Sakto naman na nakilala niya ang ama ni Liana kaya nabuo ang isang plano sa isipan ng binata. Ang tanging gusto lamang niya ay maubos ang lahat ng ari-arian nito at ipusta ng lalaki ang anak nito na siyang habol niya. Ngunit hindi iyon nangyari kahit ano pang pananakot ang gawin niya. Pero mukhang umayon sa kanya ang langit dahil nang sandaling kukunin na niya ang lahat ng meron ng ama ni Liana, ay ito mismo ang nagpresenta ng sarili nito na wag lamang niyang patayin ang ama nito. Hindi naman niya gagawin. Tinakot lamang niya na baka sa paraang iyon ay pumayag na ito na ibigay na kapalit ang anak nito. Ngunit hindi. Kahit raw mamatay ito, wag lamang ibigay ang anak sa kanya. Alam ni Raji kung gaano kabuting ama ang papa ni Liana. Dahil kahit tinakot na niya at lahat, ay matigas pa rin ito sa salitang, "Huwag ang anak ko, kahit ako na lang." Nagdiwang ang puso niya nang makuha niya si Liana. Ngunit nang magising siya kinabukasan, ay nawala na ito sa tabi niya. Agad niyang pinuntahan sa bahay nila, ngunit wala na rin doon. Kaya para bumalik, ay inako niya ang lahat ng pagmamay-ari ng mga ito. Pero umabot na ng 1 taon, ay walang Liana ang bumalik. Hanggang sa nagpatulong siya sa mga pulis at private investigator. Pero hindi niya pa rin mahanap na parang may humaharang. Inabot na ng ilang taon ay hindi pa rin ito makita. Hanggang sa namukhaan niya ang isang babae sa gitna ng kalsada at kasama ito ni Rondal na anak ni Lau. Nakalatag na ang plano niya noon pero nang makita niya si Liana sa mismong opisina niya ay doon na nabuhay ang nakatagong pananabik niya para rito. At nang umiyak na ito, doon na natunaw ang puso niya. Ito na nga ang babaeng hinahanap niya. Nagulat din siya nang magtapat ito na may mga anak na sila. Kaya hindi na siya nagdalawang isip pa. Alam niya dahil birhen niyang nakuha si Liana. Nagduda na siya noong una pa lang na may kinalaman si Rondal sa pangingidnap sa kambal niya. Pero pinaimbestigahan pa rin niya hanggang sa nagkahulihan sila sa mismong bahay ni Liana. Mali ang plano na ipain ng babae para magpakita ito. Pinauwi pa kasi niya. Hindi sana nangyari ang pagkamatay ng ama nito. Mali siya, hindi kasi siya nag-isip ng mabuti. Hindi naman kasi niya akalain na kagaya ng ama nito ay demonyo rin si Rondal. Hindi subasta si Rondal. Totoong anak ito ni Lau sa isang pokpok sa bar noon. Niloko lamang nito si Liana. Nalaman lang niya iyon nang magkwento ang nobya sa kanya isang gabi. 1 buwan ang matuling lumipas. Ang mga ari-arian ni Liana ay naibalik na. Pero hindi na niya hinayaang umuwi ang mag-iina niya sa dating bahay ng mga ito. Sa mansyon na tumira ang pamilya niya. Balak ni Raji na pakasalan na si Liana.
para naman maging totoo ang pag-ako niya bilang asawa nito. Sadyang ayaw lang talaga niya na may ibang umaaligid sa dalaga dahil papatay siya para rito. Ngunit dahil daw sa sukob na hindi naman talaga niya pinaniniwalaan ay hindi ito pumayag at napakatagal ng next year para maghintay. Pero ano bang magagawa niya? E di maghintay. Viel, umalis na kayo. Yes, boss. Mabilis na tumalikod ang tauhan niya. Hindi siya papasok ngayon dahil masama raw ang pakiramdam ni Liana. Siguro ay nasobrahan. Sorry, binabawi lang niya ang ilang taong pananabik sa dalaga. Ray, may mangga sa likod. Pwede bang akyatin mo? Nagulat na lamang siya nang mula sa likod ay umakap ito sa kanya. Napakamot siya ng ulo. Ang taas kasi nun. Sandali, tawagin ko si Dante. Ang tinutukoy niya ay ang isa sa mga tauhan niyang naiwan. No, ikaw ang inuutos ko. Saka ayokong kumain kung si Dante. Saka bakit narito sila ha? Sinabi ko nang huwag magdadala ng mga tauhan kapag nasa bahay. Naalarma na siya. Galit na naman ito. Opo, sige, paalisin ko na. Oy, yung mangga. Tatalikod na sana siya nang sumigaw ito. Ano ba talaga ang uunahin niya? Ang mangga o ang tauhan? Okay, sige. Para yatang dumadalas na ang paghingi nito ng kung ano-ano. Manang Rosa, may Milo ho ba? Natigilan siya. Milo? Anong gagawin nito sa Milo? Meron po, ma'am. Sagot ng babae nang patungo na sila sa kusina. Nakalingkis ito sa kanya na talaga namang kinaaadikan niya. Lalo na kapag nasasamyo ang buhok nito at liig na parang baby ang amoy. Bakit po? Ipagtitimpla ko po kayo. Hindi ho, manang. Gagawin ko pong sausawan. Pengi po ko ng platito. Nagkatinginan sila ni Manang. Ano ho? Sige na po, Manang. Dalhin mo na sa likod. Salamat. Sabay hila sa kanya. Nasa taas ang mga bata at naglalaro kasama si Faith na yaya ng mga bata. Sige po. Nag-aalangan ng matanda pero sumang-ayon pa rin. Gusto mo? Parang bigla siyang nasuka. Milo sa mangga? At ang mangga ay bata pa. Ang liit pa nun. Paanong ang sarap para sa babaeng katabi niya sa bench? Sir, mukhang buntis po si ma'am. Nanlaki ang mga mata niya nang bumulong si Manang Rosa. Really? Aniya tumango ito. Itanong niyo po, sir. Nag-aalangan siya pero nagtanong pa rin. Honey, dinatnan ka na ba ngayong buwan? Tumigil ito sa pagsubo at natigilan. Hindi. Nang marinig iyon ay bigla niyang nabuhat ang nobya. Napasigaw pa siya dahil siguradong buntis nga talaga ito. Raiji, hoy! Natatawa na lang din si Liana dahil sa ginagawa niya. Maging si Manang ay hindi maiwasang kiligin sa mga ito. Anong nangyayari? Naibaba niya si Liana nang dumating si Roxy na kaibigan nito. Hawak si Sunshine at Rain. Papa, Mama, bakit po? Sinundan ni Sunshine habang nakatingin lang si Rain. Mama is pregnant. Hiyaw niya, kaya napaapirang mga bata at napapalakpak si Roxy. Masyadong estranghero ang buhay dahil hindi mo alam kung anong susunod nitong gagawin, kung mabuti ba o masama para sa atin. Pero magtiwala ka dahil alam nito kung anong makakabuti para sa iyo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli.